anong klaseng election ba ang isasagawa ngayong darating na 2025 at sino-sino pong mga opisyal ng bansa ang ihahalal po sa araw po na yon? Salamat po. Ma'am Jackie, Ma'am Annie, ang ating pong halalan ay sa May 12, 2025. Ito po ay Lunes, ikalawang Lunes ng Mayo. At ihahalal po natin dito ay yung tinatawag natin sa midterm elections, 12 pong miyembro ng Senado o mga senador natin. Lahat po ng mga gobernador sa 82 ating mga lalawigan at probinsya, kasama na rin po yung kanilang mga vice-gobernador, mga miyembro po ng Sangguniang Panlalawigan at sa lahat po ng lungsod, lahat ng bayan o munisipalidad, yung kanila pong mayor, vice mayor at miyembro po ng sanggunian. Kasama rin po nating ihahalal ang halos 300 po na mga miyembro ng House of Representatives, pinagsama na po yan ng mga district representatives at pati na rin po yung ating pong mga tinatawag na party list representatives. At specifically po, Ma'am Jackie, Ma'am Annie, dito po sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay ihahalal din po nila ang kanilang mga miyembro ng parliament, kung saan yung meron din po silang representative o members ng parliament sa bawat distrito, pati na rin po yung mga sektor po na irerepresenta dyan sa kanila pong parliament. Ms. Jackie, napakahalaga ng inaabangan nating eleksyon sa darating na May 12, 2025, mga kasambahay. Nabanggit na, nasagot ni Director Lodienco kung ano-ano ang mga government officials na i-elect natin sa panahon na ito. Ngayon, ang tanong ko naman, Ms. Jackie, kay Director, paano po yung ginagawang paghahanda ngayon ng COMELEC ukol dito sa 2025 midterm election, especially po, Director, di ba? Hindi nawawala. Laging nandiyan ang cyber attacks. Ano po, di ba? Lagi-lagi nababalitaan natin. May mga ahensya ng gobyerno na talagang tina-target nito. Sige, Director, marinig namin po ang inyong kasagutan dito. Thank you po. Opo, Ma'am Annie, Ma'am Jackie, pinaghahandaan po ito ng COMELEC at hindi po lingid dyan sa aming kaalaman. Talaga pong sinusubok po i-hack ang aming website. Kaya po simulan natin sa aming website. Halos 3 milyong attempts po nang natanggap namin. Hindi po ito nakalusot dahil mataas po ang encryption at security ng website. At isa pa po, wala pong nakakonektang personal information dyan sa ating website. Kaya kung sakali mo po dumating sa puntong mahack po yan, wala po yung informasyon tungkol sa halalan. Wala pong informasyon sa mga bilang ng boto. Walang informasyon tungkol sa ating mga botante. Ito po ay nakalagay sa offline servers po namin para hindi po mahack. Ngayon po patungkol sa halalan sa May 2025. Alam naman po natin ang automated elections dito po sa atin. Gagamit pa rin po ng balotang papel. Ipapasok dun sa makabagong makina na tinatawag po naming automated counting machine. Dito po, mas mataas din po ang encryption natin dyan. At ikalawa, yung pong pagpasok po ng ating balota sa umpisa pa lang si botante, matatanggal na po yung agam-agam niya kung paano binilang ang balota. Bakit? Doon po mismo sa malaking screen, around 13 to 14 inches po, ipapakita bago pa man tuluyang pumasok ang balota sa ballot box, ipapakita kung paano binilang ang kanyang mga boto at makukumpirma niya dito kung tama o hindi. At pagdating po doon sa huli, kung tapos na po ang botohan, yung pong ating machine ay capable na mag-transmit ng sabay-sabay sa iba't ibang server. Sino-sino po ang bibigyan namin ng server? Kayo po sa media, ang dominant majority party, ang dominant minority party. Ang COMELEC po kasama na rin ang Accredited Citizens Arm. Kung dati po ay isang server lamang tayo at naghihintay tayo ng resulta mula dito, ngayon po hindi. Sabay-sabay po tayo makatatanggap, sabay-sabay natin makikita kung pare-pareho ang ating resulta. At habang hawak po ng mga tao sa presinto, from the teachers to the watchers, yung kanilang election returns, ipapakita isa-isa yung balota po na binasa ng makina. Ano ang purpose ito? Tignan kung tama ang pagkakabilang, mano-mano natin bilangin, kumpara natin sa resulta na i-transmit, ikumpara sa election returns. At higit sa lahat po, para po dun sa cyber attack, ipinaalam po namin sa inyo na mataas po ang encryption po ng ating automated election system. Sa taas po nito ay lumampas po kami sa industry standard dahil ito po ang pamantayan po lagi. Isa pa, ito pong ating mga sistema ay hindi nakakonekta sa internet unless papasok po tayo sa transmission. At ano po ang safeguard na hindi mapapasukan ng anomalya po yung ating halalan? Yung pong ating makina ay walang kakayanan tumanggap po ng kahit anong transmission. Ito po ay palabas lang, patransmit lang ng resulta.
at ang tatanggap po ng resulta ay kailangan pong identified ng server, yung makina, kaya po wala pong posibilidad na makapasok ang sinuman at sa ating pong cyber attack. Lastly po, ito pong lahat ng gagawin po namin sa automated election system ay dadaan po sa tatlong pagsusuri. Yung internal na pagsusuri ng COMELEC, ikalawa yung local source code review na gagawin po namin sa Agosto kung saan ang mga programa po ay papakita natin sa mga IT experts para tignan nila kung merong anomalya, kung merong malicious wares at kung tama po yung proseso. At higit sa lahat yung international certification kung saan po isang international certification entity ang susubok end-to-end mula simula hanggang dulo para malaman po na tama, accurate at ligtas ang ating halalan.